Elder Bear sa paglilid sa amin sa pananalangin. Kayo po ba'y patuloy na nanalangin? At sana po sa araw pong ito ay na-encourage na po tayo dahil ito po yung panghuling topic natin about prayer. At sana po tayo po ay nagpapatuloy ng nananalangin. Dahil po sabi ng Panginoon sa Luke 18, sa kanyang pagbalik, meron ba siyang makikitang nananalangin? Ibig sabihin, meron ba siyang makikitang na patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon? Malapit na po dumating ang Panginoon. Kabi-kabila na po yung mga earthquakes na nararanasan ng mga bansa. And we are praying na hindi natin maranasan ito. Although mararanasan natin ang rapture in Jesus' name. Amen? Parang hindi kayo excited sa rapture. O hindi ko lang alam, baka tulog pa kayo sa oras na to. Sino po yung nagising nung umulan ng 4 a.m.? Ako, gising pa po ako noon. Hindi ko po alam kung isang oras na tulog ko kasi gising pa po ako nung umulan ng malakas nung oras na yon. Hindi po ako makatulog, so ginawa ko, nagpipray. At I'm still praying about sa topic na di-discuss natin. So, the first Sunday po ng June ay pinag-usapan po natin, this is the importance of prayer talaga, ang ating topic, no, ang kahalagahan ng pananalangin. And I believe lahat ng anak ng Diyos ay nananalangin. Kayo po ba'y tuwang-tuwa ng anak nyo ayaw kayong kausapin? So tayo pong mga anak ng Diyos, no, those who accept Him and believe Him, He gave the right to become children of God. So kung tayo po yung mga anak ng Diyos, kinakausap po natin siya. Pag sinabing kinakausap, naghihintay din po tayo ng sagot sa ating Panginoon. Hindi po tayo yung gumagawa ng salita. Amen po ba dito? Hallelujah. So pinag-usapan po natin first Sunday, the prayer builds intimacy with God. No? Sa ating pananalangin ay nararamdaman po natin na mas gumaganda ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pananalangin is a two-way process. Hindi po yung kayo lang nagsalita, nung magsasalita ng Panginoon, umalis ka na. Kayo pa, gustong-gusto nyo yan? Na may dumating na kaibigan mo, nagbalita ng magandang mga balita o nagbigay ng kanyang mga saloobin o mga problema. Pero nung ikaw ay magsasalita na, sasabihin ng kaibigan mo, ay, uwi na pala ako, oras na. Hallelujah. Ikaw ba tuwang-tuwa pag ganan? Of course not. So, the second Sunday, pinag-usapan po natin prayer that brings peace in times of anxiety. No, sa lahat po ng panahon. Although may mga worries po tayo, pero hindi po sila nagli-leads. Hindi po sana dapat mag-lead sa anxiety dahil sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and petition, that brings them to God. No? Ito po yung nais ng Panginoon. Sa lahat po ng sitwasyon natin, panalangin po natin. So why worry when we can pray? Tama po ba? Hallelujah. So last Sunday po, pinag-usapan po natin, prayer leads us into God's direction and wisdom. Hallelujah. Sabi po ng James, nais ko lang po bigyan diin, James 5:2-5, consider it pure joy. 5 pa? Tama ba? Consider it pure joy whenever you face various trials. Nandiyan ba? It's James. Natulog din. Okay. Okay, James 1:2-5. Di pala 5, no? Consider pure joy, brothers, whenever you face various trials of many kinds. Nagising na po, kaya bilis na niya. Okay. Consider pure joy. Okay? Kapag daw po may mga problemang nararanasan na iba-ibang klase, may maliit, may malaki, no? May grabe, may simple lang. In verse 3, sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Okay. Then in verse 4, let perseverance finish its work so that
you may be mature and complete, not lacking anything. So kailangan yung faith natin, nagmamature, kaya nga kailangan natin mag-persevere. Okay. In verse 5, eto na. And if you lack wisdom, you should ask God, and He gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Bakit without finding fault? Because you are asking wisdom upang yung faith natin mag-persevere. Kaya nga, consider it pure joy. Kapag hindi mo nararanasan yung pure joy, you need to ask God's wisdom. Dahil si Lord lang nagbibigay ng wisdom. Hindi mo ay makikita sa iba o sa mga libro, sa Panginoon lang makukuha ang wisdom. So whenever we are asking the Lord's wisdom without finding fault, kasi nga po, ang alam ng Panginoon, kaya nga you are asking wisdom upang yung faith natin mag-mature, at upang yung mag-persevere yung faith, at upang maranasan natin yung pure joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, prayer leads us into God's direction and wisdom. Kaya kung kayo ay, kumbaga, kung hindi nyo naabutan yung mga topics natin dito, you can watch sa YouTube channel natin, Line Shines TV. O sa Facebook account natin, nandun po yung mga series po ng June. Pero yung mga topic po natin, standalone naman po sila. No? We see to it na kahit ngayon lang po kayo dumating, maintindihan nyo ng buo ang mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po ngayon, pag-uusapan po natin yung last series po natin, Prayer Unleashes Spiritual Strength and Victory. Tayo po muna ni manalangin. Hallelujah. Lord, kami po ay lumalapit sa inyong presensya sa oras na to. Asking you, Lord, to give us wisdom upang magpatuloy na ang aming pananampalataya ay umusbong, lumago, mag-mature. At upang ang mga bagay, Lord, na mararanasan namin ay maintindihan namin sa tulong mo, O Diyos, sa tulong ng karunungan na ibibigay mo sa bawat isa. Maging sa oras na to sa aming pag-uusapan, dalangin namin ang karunungan mo ang aming taglayin at ang presensya mo, O Diyos, ay maranasan namin at ang pagpapala, O Diyos, ay aapaw sa bawat isang nandirito. Continue to be with us, and as we pray, continue to open our hearts of understanding so that we may obey you sa lahat ng aming pag-uusapan sa umagang ito. Be with us. This we ask in Jesus' name. Amen. So, prayer unleashes spiritual strength and victory. Hallelujah. Eh, sana po, no? Although, kapag po meron akong nakitang pumikit, alam ko nagpipray yan. Huwag ka lang maingay. No? Naalala ko nung ako'y nagbabarko pa. Kasi po sa barko po, pag tinawag yung bridge kung saan dinadrive ang barko, meron po siyang parang pasamano na halos ganito kataas. Doon po linalagay yung binocular, doon din po linalagay yung mga calculators, at kung meron mga paperworks, yung official, yung navigator, doon na rin gagawa para hindi niya po maiwanan na walang nagdadrive sa barko. At nandun din po yung mga radars, at nandun din po yung GPS na kung saan, para makita kung saan na yung barko namin kapag nasa gitna ng dagat. Kasi puro tubig na lang po yan eh. So yung Pilipino ay na-duty ng 4 a.m. to 8 a.m. Okay? Duty po niya 6 pakigising nga ako. 4 a.m. to 8 a.m. So dahil po siguro ay puyat siya, no 5 a.m., gumilid po, tapos sumandal ng ganito doon sa pasamano. At nakapikit. Yung chief officer niya, Hapon. Yung kasama niyang officer, Hapon. Nung paglapit ng Hapon, nakita niya nakapikit yung Pilipino. Kinalabit, actually tinapik siya. Tinapik siyang medyo malakas. Tapos sabi ng Pilipino, sorry. Praying, sorry. Hallelujah. So, pwede pong pumikit. Huwag lang pong Hallelujah. Bala kayo dyan. Okay, James 5:15 to 18. And the power
And the prayer offered in faith. Okay, take note the word prayer offered in faith will make the sick person well. Yung word na well or sick person well is from the word zozo, which means to be saved, to heal, or to remove from danger and placing you into safety. Ito po yung ibig sabihin nito. Okay? So, yung panalangin na merong pananampalataya ay posible na ang sakit ay mapagaling. The Lord will raise them up. Itatayo sila ng Panginoon. If they sin, they will be forgiven. No, may mga sakit po na hindi naman lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. Although talagang lahat ng kasalanan ay bunga ng pagkakasala, lalo-lalo na during the time of Adam and Eve. Pero may mga karamdaman po na inalaw ng Panginoon, just like the blind man, na pinagaling ng Panginoon, na tinanong ng mga disciples, sino po ba ang may kasalanan dito? Okay? Sabi ng Panginoon, wala, kundi makita yung glory ng Panginoon sa kagalingan ng taong ito. So may mga sakit naman na nagdulot dahil sa kasalanan. So whenever you pray that person, kapag nilid kayo ng Santong Espiritu to ask something for that person, tanungin niyo na. Dahil posible meron siyang tinatago pa na kagalit sa buhay niya, kaya nakapasok sa Satan sa karamdaman na yan. Okay? Kaya nga kapag pinagalingin mo siya, offered sa pananampalataya, take note, prayer offered in faith. No? If they sin, they will be forgiven. No? Ipapaaranas yan ng Panginoon sa atin. Kasi nga po, why they will be forgiven and why they will be raised up by the Lord? Kasi nga po, faith is being sure of what we hope for. The reason why we pray, because of the faith that we have from God. At sabi rin ng verse 6, without faith, it is impossible to please God. Kaya nga po kumikilos ang Panginoon sa ating pananalangin because we glorify God sa ating mga panalangin. Hallelujah! Kaya nga it's offered in faith sa ating Panginoon. Ngayon po, paano natin masasabing offered in faith ito? Yung panalangin ito. When we trust God and when we expect something will happen to the person or to our prayer. Kapag tayo po ay nag-expect, umaasa na ang Panginoon ay gagawa at kikilos sa ating panalangin. Hallelujah. Therefore, sabi po ng verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. No? Ibig sabihin nito, yung bagay na mabigat sa'yo, mas maganda i-share din. Kaya nga merong CU eh. Nakakatulong po yung CU. Natutulungan, although we don't need to detail it, no, lalong-lalo na kung yung mga kasiyo mo, mga marites yan. Nasabi nyo, dito lang kinabukasan, kinukumusta ka na doon sa mga issue mo. Okay? Ngayon, you don't need na i-detail mo pa yung mga sitwasyon na yan, but you can share kung ano yung klaseng pinagdadaanan mo. Take note mga kapatid, kung meron kang pinagdadaanan sa buhay, tandaan mo, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Huwag mo ring dibdibin. Tuhuran mo sa Panginoon sa pananalangin. Amen? Hallelujah. And so that you may be healed, no? Para magkaroon na reconciliation, mapatawad sa mga kasalanan na nangyari. And the prayer of the righteous person is powerful and effective. No? Yung panalangin na inoffer sa pananampalataya, nagbibigay ito ng pagkakataon na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Hallelujah. No? In verse 17, nagbigay po siya ng halimbawa. No? Elijah was a human being, even as we are, katulad lang natin.
he prayed earnestly that it would not rain. No, actually, it's about 3.5 years na hindi umulan nung pinalangin ni Elijah na hindi uulan sa bansang Israel. And it did not rain on the land for 3.5 years. Grabe, no? Okay, si Elijah to, na tao lang din, sinasabi ng James. Okay, lahat ng tao sumigaw ng hallelujah. So yung hindi sumigaw, hindi. Okay, kayo na nagsabi niyan. Okay, he prayed earnestly. Yung earnest ito, ibig sabihin, lagablab, no? Punong-puno ng emosyon, punong-puno ng lakas. Okay? Masigasig na panalangin ang ginawa ni Elijah dahil merong pinagagawa ang Panginoon. Merong tinuturo ang Panginoon sa Israel. In verse 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produces its crops. After 3.5 years, actually, kung babasahin natin yung 1 Kings, si Elijah dito, sinchallenge na yung 450 prophets ni Baal. Ito yung ginather ni Jezebel na asawa ni King Ahab. At nung lumabas na si Elijah, dahil hinahanap siya kasi nalaman nila na si Elijah ang nanalangin na hindi uulan sa Israel. Okay? Kaya naging wanted siya. Pero dumating siya after 3.5 years dahil patuloy na nanalangin yung 450 prophets ni Baal. At meron itong mga muse, mga 400 prophets ni Asherah. No, pinag-aasawa yung dalawa, si Baal at saka si Asherah. Okay? Total of 850. So, chinyalay sila ni Elijah na patunayan kung sino ang totoong Diyos. Kung alam niyo po yung nangyari, no, yung mga 850 prophets, nagpadugo na, nagpahirap na, no, nagsisigaw na, kasi sinasabi nga ni Elijah, ilakas niyo pa, baka natutulog ang Diyos niyo. Ang Diyos natin, hindi natutulog. Kaya nga tanong ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Hallelujah. Okay? So nung time na niya, okay, isang panalangin lang. Tumugon ang Diyos. Pero, nung ulan na ang papanalangin, no, tumugon ng Diyos, tinupok yung sacrifice, yun po yung pinag-uusapan dito. Kung sino yung Diyos na magpapadating ng apoy na tutupok sa sacrifice nila, siya ang tunay na Diyos. So yung 850 prophets ni Baal and Asherah, walang nangyari. Si Elijah, nagpalagay pa ng tubig. So imposibleng masusunog, pero sa Diyos walang imposible. Hallelujah. Kapag wala tayong magawa, tawag natin dyan milagro. Pero sa Diyos, wala milagro. Okay. So, nung mananalangin na si Elijah, talo na po sila. Pinapatay ni Elijah yung 850 prophets na to. So, nung time na niya, napaulanin na ni Elijah o ng Panginoon sa lugar ng Israel, nanalangin po si Elijah, hindi lang minsan, 7 times. It's earnest prayer at tumugon ng Panginoon. Hallelujah. Ito po yung nais ng Panginoon na whenever we are praying, we need to be earnest, masigasig, maalab na nanalangin. Why? Because we know that God will move sa ating panalangin. Prayer is not passive, it moves heaven. Weak people plus strong God equals impossible things happen. Meron po akong nabasang kwento. Ito po yung nangyari sa Brazil. Meron pong isang widow na babae na merong 4 na anak. At nung time na, nung araw pong yun, ang pera na lang niya siguro mga 50 pesos. Kasi puro barya na lang. Hindi ko po alam kung meron pa kayong 20 pesos na bill. So siguro kung Pilipino to, mga less than 50 pesos, hindi na po siya papel. So, puro barya na lang. So, nga niya, hindi nakakasya sa araw na kailangan kakainin. And she prayed for about 3 hours na magpo-provide ng Panginoon sa araw na yon. For about 3 hours.
Tumugon ng Panginoon, sabi niya, punta ka sa pinakamalaking grocery sa lugar, siguro SNR. No? Praise God, wala pa po yung card ng misis ko sa SNR. Siguro SNR. Tapos sabi ng Panginoon, mamili ka ng mga kailangan nyo for 3 months. 3 hours equivalent to 3 months. So, naging obedient yung babaeng balo dahil dinig niya mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panalangin. So, sumunod siya, namili siya. Ang pera lang niya, wala pang 50 pesos. Pero 3 months supply. Di ba, alam niyo yung mga push cart o yung mga grocery cart ng SNR? Ang liliit niyan. Pwede ka nga sumakay. Okay, ganun kalalaki. Okay, pinuno niya to ng 3 months supply. Tapos sabi ni Lord sa kanya, pila ka sa number 7 cashier. Parang, Lord, di ka ba talaga? Akala ko pera ibigay mo. Pipila. Wala pang 50 pesos ang pera ko. Parang pagtatawanan lang ako. But because of her obedience and because of her faith, pumila po siya sa cashier number 7. Mag-alas 12 na po yon. Pagdating niya po dun sa cashier, sabi nung cashier, Ma'am, magla-lunch break po muna ako. Sige. Lipat na lang po kayo ng ibang cashier. No. Sabi ng tatay ko, sa number 7 cashier lang. Okay. After 1 hour. So, after 1 hour, bumalik yung cashier, nagulat siya, nandun pa rin yung balo na babae. Nagtaka siya for about 1 hour. Nag-i-stay. Wala sa likod. Walang nakapila sa likod kasi nga walang cashier eh. Pero yung 3 cart niya nandoon. Siya lang yung nandoon sa number 7 cashier. Nung kina-cash out na, yung dinadaan na sa machine, sabi, Lord, para mapapahiya ako. Bigla may tumunog. Dung, 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 dung. Siguro ganun yun. Sabi may nag-announce. Sabi niya, we are now celebrating our 7th year anniversary. At yung nandun sa cashier number 7, lahat ng pinamili niya, bayad na. Hallelujah. Because weak people plus a strong God, impossible things happens. Hallelujah. Kaya huwag kang matulog, kapatid. No, okay lang mag-pray, pumikit, pero huwag kang matulog kasi baka wala niyan. Okay? Baka hindi mo maabutan yung strength and victory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Okay? Sabi rin ng Proverbs 3, 5, and 6. Ito po yung madalas nating kino-quote din. Iba yung life verse nila to. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin, when you trust God, hindi mo na kailangan maintindihan pa yung sitwasyon. Hindi mo na kailangan intindihin pa. Dahil ang pagkilos ng Diyos, hindi mo yan maintindihan. Okay? Anong gagawin mo lang? To trust Him. And sabi niya, in all your ways, submit to Him. Kaya nga, whenever you trust God, magsasubmit ka doon sa bagay na binibigay at sitwasyon na tinutulak o sinasabi ng Panginoon sa'yo. And will make your path straight. Magiging madali. As you trust the Lord, doon sa sitwasyon na hindi mo maintindihan sa buhay mo. Gusto mo awitin ko to? Hallelujah. Okay. If prayers unleashes spiritual strength and victory, then pray earnestly and without ceasing. Ibig sabihin, manalangin tayo na masigasig at hindi ito umihinto. Why? Dahil meron tayong Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Take note, hindi ka mananalangin kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. And I'm sure, maigsi yung oras ng pananalangin mo. Hindi ko sinasabi to sa corporate prayer, kailangan matagal. No? Kaya yung iba ayaw mag-prayer meeting, walang Wednesday prayer meeting, hindi umaten kasi sinasabi lang, tagal naman sa panalangin. Kung hindi ka nag-spend ng maraming oras in praying, meaning you don't trust God sa prayer time mo. Parang sinasabi mong it's a waste of time na manalangin
na gumugol na maraming oras sa panalangin. And without ceasing. No, nakakatulong ito. Whenever you are driving, alalahanin mo that God is with you. And as you pray, you are acknowledging the presence of God. Kaya nga, imposibleng makakasingit ang init ng ulo sa pagdadrive. Hallelujah! Kaya nga yung sasakyan ko, merong praise God sa likod. Yun lang yung model ng Toyota na ibinigay para lang sa akin, exclusively sa akin. Hallelujah. Kahit tingnan niyo man yung likod ng sasakyan ko, may nakalagay, praise God. Hallelujah. Titingnan yan pag uwi ko. Okay, pray earnestly and without ceasing. Sabi ng Colossians 4:2, continue earnestly in prayer and being vigilant in it with thanksgiving. Ibig sabihin, as we pray earnestly, maging vigilant, maging watchful. Para alam natin kung anong pagpipray natin. With thanksgiving. Kapag may thanksgiving na, ibig sabihin, you have this faith na alam mo, kikilos ang Panginoon sa panalangin mo. Huwag lang yung mga panalangin, Lord, limit ang siping kong bali. Hanggang ngayon, asning kasungit. Kuwanan mo na. Ay, hindi kikilos ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ma-save yung kapitbahay mo para mawala yung sungit. So, sharean mo na. Kaya ang taga-Calvary Temple, walang masusungit. Baka kunin ka agad ni Lord eh. Okay? Okay? Ibig sabihin, tayo po nagbabago. Paganda ng paganda ang ugali. Hallelujah. No? Kaya nga, vigilant with thanksgiving. Dahil ito yung panalangin na in-offer sa pananampalataya. Kaya nga, we need to thank bagal ko mag-isip. Sa panalangin natin, we need to thank God. Pasalamatan natin dahil nandun po yung faith natin. So, strength is sustained by steady prayer. Ibig sabihin, yung persistent consistent na panalangin. 1 Thessalonians 5:16 and 18 said, rejoice always. Hallelujah. Sino nagsulat nito? Pinasulat ng Panginoon kay Pablo. Rejoice always. Hallelujah. Si Pablo po kapag nagsulat yan, totoong ginagawa niya, hindi nagsusulat at tapos hindi naman ginagawa. Actually, nung nando sila sa Philippi with Silas, kinulong sila sa maximum prison cell, nasa pinakaibaba ng prison cell, ng kuweba. At nandun, hindi maganda yung kalalagayan nila. Naka-chain, tapos yung paa nila naka-stuck, nakataas, para hindi makakilos talaga ng normal. Pero they worship God. Kaya nga, rejoice always, meaning worship and praise God always. Hallelujah. Pray without ceasing. Okay, yung iba, sisig. Okay? Alalahanin nyo, health is wealth. So, iwas-iwas sa sisig. Crispy pata na lang. Parehas lang. Okay? Pray without ceasing. Ibig sabihin, hindi ito yung papikit-pikit ka, no? Nagdadrive ka, pumipikit ka. Hindi ito, no? Ibig sabihin, maging conscious ka at maging aware ka sa presensya ng Panginoon always. In everything, give thanks. Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat na sa Panginoon. This is actually a mode of rejoicing and praying kapag tayo we thank God sa mga sitwasyon natin. Tingnan niyo po, no? Rejoice always. Kailan humihinto yung always? Hallelujah. So walang hinto. Pray without ceasing. Kailan humihinto yan? Wala din. So in everything, give thanks. So sa lahat ng sitwasyon. Okay? For what reason? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ibig sabihin, as we rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Ang lahat ng yung tatlong ito, this is God's will for us. Nais ng Panginoon na tayo ay we rejoice, nagsasaya, nagagalak sa lahat ng pagkakataon. Nais ng Diyos na tayo ay nananalangin ng walang hinto. At nais ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po yung
this is God's will for us. Kasi po, sa Matthew 11:28, sabi niya, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya nga in everything, give thanks. Dahil gusto ng Panginoon lumapit sa Kanya kapag tayo nabibigatan at napapagal na. Hallelujah. Amen? Tapos sabi niya sa 29, okay, take my yoke upon you and learn from me. Pakita nga yung yoke. Yung yoke, yan yung palayok. Ay, hindi. Ito po yung yoke. Ito yung Jewish yoke. Okay? Tapos yung picture na may baka. Yan. Yan po, dalawa sila. Okay? At sabi ng Panginoon, take my yoke. Hindi yung I will take your yoke. In verse 29. But take my yoke and learn from me. So sabay kayong nag-aararan ng Panginoon, sabay kayo doon sa yoke, at habang naglalakad kayo gumagawa, tuturuan ka ng Panginoon. Hindi sinabi ng I will take your yoke, but take my yoke. In verse 30 said, for my yoke is easy and my burden is light. Ibig sabihin, as we have the yoke of Christ, hindi tayo pabibigatan ng Panginoon. Kasi sabi niya, come to me all who are weary and burdened. Hindi ka pabibigatan ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag kasama mo siya doon sa yoke niya, bubuhatin ka niya. And we will learn from Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, no, joy plus thanksgiving plus constant prayer is a life that the enemy can't shake. Wala. Hindi ka kayang ligligin o yugyugin ng kaaway. The pattern of victory, rejoice, pray, give thanks. Ito, para alalahanin natin madalas. Rejoice. Okay? Merong kanta niyan, alam ko eh. The Lord reigns. The Lord reigns. Pa-rejoice, rejoice. Hindi yun. It's a joke, okay? Para hindi yung makalimutan. Okay. The pattern is rejoice, pray, and give thanks. Ulitin natin. Rejoice. Ulitin natin. Mababait naman pala yung mga nasa first service eh. Masunurin. Hallelujah. No? Pray with thanksgiving is power that does not quit when trials hit. No, ito yung pananampalataya na panalangin na may pananampalataya. Kapag merong mga sitwasyon sa buhay, nagpapasalamat tayo, hindi tayo humihinto. Hallelujah. Kaya sabi ng Luke 18:1, then Jesus said to his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Basahin niyo lang po yung susunod na mga verses. Hallelujah. So, kung ang Panginoon, ayaw niya tayong mag-give up in praying, sumunod tayo. Because He is our Lord, He knows everything about us. Hallelujah. Hindi marites ang Panginoon, pero concern lang po siya sa atin. Kaya nga sabi niya, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah. Cast all our cares, 1 Peter 5:7. Because the Lord cares for us. Hallelujah. Kaya hindi marites ang Panginoon. But because God loves us, kaya nga patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon. Patuloy tayong binabantayan ng Panginoon. Hindi natutulog ang Panginoon. Amen. Hindi katulad ng katabi mo. Hallelujah. So if prayer unleashes spiritual strength and victory, number 2, pray confidently because of Jesus. Hallelujah. Ang Panginoon is so gracious, loving, na kapag nanalangin po tayo sa ating Panginoon, when we talk to Him, pinapakinggan niya po tayo. Hallelujah. At in Romans 8:1 and 2 said, there is now no condemnation to those who belong to Christ. Because those who belong to Him, the power of life-giving Spirit has freed us from the power of sin that leads to death. So, ibig sabihin, there is now no condemnation sa lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon at lumalapit sa ating Panginoon. So, tayong mga
tumanggap sa ating Panginoon, wala nang condemnation sa atin. Kaya nga kung nag-fail ka man, nagkasala ka man, lapit sa Diyos, manalangin na. Huwag mong hayaan na lulugmukin ka ng sitwasyon mo dahil nahihiya ka sa presensya ng Panginoon. He is loving and He is so gracious. Amen? Kaso nga lang, mayroong mga sitwasyon minsan na katulad ng kwentong ito. In Luke 18:9-14, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. So may mga tao na they are so confident with their own righteousness. Ibig sabihin, tiwala sila, confident sila, masyado silang tiwala sa sarili nila. Ibig sabihin, yung sarili lang nila, yung parang sinasabing, balo mo, kung nanong edad ni Calvary Temple, yan mo rin ang edad ko. Ang tanong, nagbabago ba yung karakter mo? Yung tanong, nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay mo? Hallelujah. Kung sasabihin mo, Pastor, pamakanyan ng Calvary Temple at yun na ako. Ang tanong, nagiging pleasing ba yung buhay mo sa ating Panginoon? O baka isa ka na rin sa mga nagsasabing, rembayo nga rin, puta lang, masipag la rin, o limbayo lang. So, sabihan, nakamasipag. Kasi luma na kayo eh. Hallelujah. So sa bawat, sabi nga ng mga Dorcas, habang mayroong lakas, hindi ko na naririnig ito no? Habang may panahon, tama ba? Magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. So paano to? Paano yung sinasabi na masyadong confident sa sarili? So nagkwento ang ating Panginoon. In verse 10, 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Okay. Yung Pharisee po, kung para bigyan lang ng background, ang Pharisee po, yan, they know the law. Actually, meron silang lugar sa mga synagogues. Kapag pumapasok ka sa mga synagogues, may sarili silang upuan. Okay? Meron silang sariling lugar. At actually, kapag pumapasok sila sa temple, hindi na lang nila mapasok yung lugar ng mga Levites. Pero kung Levites ang Pharisee, nakakapasok sa temple. At kung high priest naman siya, nakakapasok talaga sa temple. Okay? So itong mga Pharisee na to, they are actually being regarded sa mga katalinuhan nila sa salita ng Panginoon sa Old Testament. Okay? Pero itong tax collector, kino-consider sila, tinatawag silang congenital liars. Born liars. Okay? Tapos kino-consider silang unclean dahil nangungulumbat sila ng sobra-sobra sa tax ng mga Israelites, ng mga Hudyo. So, tinatawag din silang traitor ng bansa dahil yung kinokolekta ng buwis ay ibinibigay sa Roman government para palakasin ang kanilang army. So, nagpapatuloy silang sakop ng Roman government. Okay? So, the Pharisee stood up by himself. Ibig sabihin, tumayo, liyad ang dibdib. Okay? And prayed, God, I thank you that I am not like other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Maybe, yes, pero we don't need to brag sa ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, if you boast, boast in the Lord. Not with men. Hallelujah. Okay? So, napaka-proud niya, no? I thank God. Actually, this is not actually a prayer. Ito ay pagmamayabang. Ito yung parang sa resume, no? Pinopromote yung sarili. Hallelujah. No? Parang yung sinasabi nilang, sino yung matatalino dito? Taas ang kamay. Nagtaas ang kamay. Pag nakita ng teacher, nangongopya ka lang. Sabi niyo po, matalino. Talagang kapag exam, yung mata ko, malinaw. Kapampangan kasi, matalino. Hallelujah. Okay. Next Sunday po, i-explain ko.
Okay. So, napaka-proud niya doon sa sarili niyang righteousness. Okay. Tapos sabi niya, ito yung qualification. I fast twice a week. Wow. Alam niyo, yung mga Hudyo, twice a day lang silang kumain. So kapag nag-fast sila ng one day, ibig sabihin kung nag-fast sila ng isang meal, ibig sabihin 24 hours na to. After 24 hours na siyang kakain ulit. Hindi katulad natin. Sinasabi natin 1 meal ang fasting pero may merienda along the side. So parang 2 hours lang yung fasting mo, kapatid. Hallelujah! So kapag sinabing nag-fasting ka ng 1 meal, wala siyang merienda. 1 meal, pastor eh. Bahala ka. Okay? Anyway, kung dinadaya mo naman yan, nasa iyo yan. Pero whenever we fast, we need to devote ourselves in praying. O in prayer. So I fast twice a week. Okay? And give a tenth of all I get. Okay? Faithful talaga sila sa tithing. So kung ang tithing hindi pang New Testament, bakit in-include sa New Testament? Kung yung tithing hindi yan pang New Testament, Old Testament yan, tama. Kasi sa New Testament is generous giving. Hallelujah. Anong basis natin? From the 10%. More than ang pinag-uusapan dito. O yun, ayaw nyo na. Ay, retang maka-online ka niyan, may dana lang ka, cellphone. Kasi ito yung pag-uusapan. Pero this is not about bragging, but it's actually being faithful sa ating Panginoon whenever we tithe. Kasi anong gusto nyo? 90% kukunin ng Panginoon, 10% na lang sa atin? O yung 10 sa atin ng 90? But I believe mga taga-Calvary Temple, more than 10. Hallelujah. Anyapin pastor, ako umaga 10 o'clock kasi under 10 ko Hallelujah. Amen? Hallelujah. Okay. But the tax collector, eto po, yung tax collector, yung Pharisee, alam niya yung lugar niya. So nagpunta siya sa lugar ng temple at tumayo with all his confidence na sinasabing, Pharisee ako Graduate ni Gamaliel, okay? Posible na naging teacher ni Gamaliel. And sumusunod sa Ten Commandments and all the law of Moses. Ito pa ang kagandahan sa mga Pharisee. Para di sila magkasala, mas dinagdagan pa nila yung 613 laws ni Moses. Dinagdagan pa. Hallelujah. Kaya nga proud sila. No, actually, nagpe-pray ang mga Pharisee, nagpa-fast sila, at pinapakita nila talagang nagpa-fast sila. Parang may handaan, tapos pupunta sila sa handaan. Handaan ito pupunta sa handaan. Tapos pag niyayang kumain, pasensya ka na, nagpa-fast ako Handaan, pumunta ka. Kung nagpa-fast ka, huwag kang pumunta sa handaan. Hallelujah! Para lang magpakita. Nagpa-fast, nagpunta sa birthday party. Nung pinapakain na, sinerve na, ay, pasensya ka na. Nagpa-fasting ako. Hindi po gano'n, Siguro sa mga Pilipino, fast eating, hindi fasting. Okay. But the tax collector stood at the distance. Okay, kung halimbawa dito yung area nila, posible yung tax collector wala dito sa gitna, baka nasa likuran lang. Kasi mas malayo And he would not even look up sa heaven, sa langit. But beat his breast and said, kapag beat, ibig sabihin talagang galit siya, nagsisisi siya. And he said, God have mercy on me, a sinner. Alam nung tax collector na sinner siya, kasi nga alam din niya, dahil Hudyo mga to, yung mga Hudyo po kasi at early age sinuturuan ng Torah. Tinuturuan ng Old Testament. At na posible, pero nung nag-employ na siya being tax collector, na disqualified na siya sa mga synagogues. Hindi sila welcome sa mga synagogues. Actually, kapag malapit na yung Sabbath, yung mga Pharisee hindi pumupunta sa mga bahay ng mga tax collector. Dahil madidisqualified sila sa temple sacrifice.
Hallelujah. Then, sabi ng Panginoon, I tell you, in verse 13, I tell you, this man, okay, 14. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. Why? For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So nagpakumbaba. Alam ng tax collector makasalanan siya. Pero hindi niya pinagmalaki to. You know, Zacchaeus, he was actually a chief tax collector. Pero nung ginawa ng mga tao, nung nakita si Lord ay pumasok sa bahay ni Zacchaeus, rabay ang Panginoon. Never ang mga rabay pumapasok sa bahay ng mga tax collector. Ito, chief tax collector. Pero nung nakita ng Panginoon na nasa fig tree, pinababa ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, I will go to your house. At nung nakita nga pumasok ang Panginoon sa bahay ni Zacchaeus, sabi ng mga tao, tingnan mo to, pumapasok siya sa bahay ng makasalanan. Rabay ang ating Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Today, kasi sabi ni Zacchaeus, by the way, sabi ni Zacchaeus, Lord, here and now, I give half of my possession to the poor. And if I cheated anyone out of anything, babayaran ko ng 4 times. Kaya sabi ng Panginoon, today salvation has come to this home. Dahil ito ay anak ni Abraham. Hallelujah. Why? Kasi nagpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng James 4:6, He gives grace to the humble. Eh, sino yung mga humble? Yung mga sumusunod sa Panginoon. Kaya He gives grace to the humble. Hallelujah. Hindi lang yan. Tingnan niyo po, in Matthew 6:9 said, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ibig sabihin, ang Panginoon lang, ang pangalan lang ng Panginoon ang itataas natin. Pero in fact, sino tinaas niya? Pangalan niya. Pero tinuruan tayo ng Panginoon na itataas natin ang pangalan niya whenever we pray. Amen. No? At sabi rin ng Isaiah 64 verse 6, all our righteousness, they are just filthy rags in the eyes of God. So hindi ka pwedeng pagmalaki, hindi mo pwedeng pagmalaki yung mga bagay na na-achieve mo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil if we are humble, i-exalt tayo ng Panginoon. Hindi mo sasabihin na, Lord, dinala no ret ang asheran ko. Tuknang na ako. Ibig sabihin nun, yung faith mo, naging stagnant na. Kasi uminto ka na eh. Hallelujah. Kaya ang utos ng Panginoon sa atin is to make disciples into all nations hanggang siya'y dumating. Amen. Hallelujah. Kasama ko po ba kayo? Pagkigising na yung hallelujah. Kasama ko na. Kaya prayer unleashes spiritual strength and victory, not because of our credentials, okay? But because of Jesus. Therefore, pray because of Jesus, not our own doings. Hallelujah. Kaya nga we receive. Ngayon, as we receive forgiveness sa ating Panginoon, nung tinanggap natin siya, sabi ng Hebrews 4:14-16, therefore, since we have a great high priest, at tinanggap na natin ang Panginoon. Okay, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Yung high priest natin, hindi lang nakapasok sa most holy place. Kasi yung high priest during Jesus' time, yung high priest nakakapasok lang sa outer place, sa holy place, at sa most holy place. Tatlo lang ang stage ang napapasok nila. But Jesus, hindi lang siya nakapasok sa most holy place, nakapasok talaga siya sa kingdom of God. He was actually seated and reigning in the heavenly realms, in the kingdom of God. Hallelujah! Hindi lang siya pumasok sa most holy place. Actually, nandun siya sa langit. Kaya nga, let us then approach the throne of grace with confidence because we have Jesus in our life. Tama? He is our Lord and He is our Savior.
Kaya nga, let us approach God's throne of grace with confidence. Hallelujah. Kapag nababasa ko tong Hebrews 4:16, naalala ko yung in 2 years ago, 2024, nung nagkasakit si Omi ng umuubot, siguro mga 30 minutes na tuloy-tuloy. Ihinto lang ng 5 to 10 seconds, tapos tutuloy na naman, umubo. And actually, during that night, merong gay lang aking misis sa trade school na ginawa sa Widas. Hinatid namin siya. Alam ko, dahil may naranam ang anak ko, although we are praying sa healing, nagde-declare kami ng healing. Pero alam mo, kapag ang taong may sakit, para gusto mong pakainin, ibigay mo yung paborito niya. Hallelujah. So alam niyo na yung paborito ko. Paksiw. Wag. Okay. So, dinala ko siya sa Burger King. Ewan ko ba, paborito niya yung Burger King. So, umorder siya ng wafer. Nakakaubos na ng junior wafer. Ako, senior wafer ako eh. Sa kanya, junior wafer. Tapos, nung kumain kami, matamlay talaga. Tapos, umuubo-ubo, no? So, tinawagan ko na yung misis ko, kasi sabi ng misis ko, di naman niya tatapusin yung event, uuwi agad. So, tinawag ko na siya, mga 10 p.m., sabi ko, uwi na tayo. Kasi si Omi, sobra na yung ubo niya. So, tumawag kami sa Sacred, sabi ng pamangkin ko, walang room. Kasi naman ang ubo, pag inubo yung tao, kino-confine agad. Nang dahil sa COVID. Okay? So, walang room. Tapos, mga 1 a.m., nung I prayed, sabi ko, Lord, I am now entering into your throne of grace. Declaring healing para sa aking anak. At nung oras na yon, nakatulog siya, hindi siya umubo. At hindi siya ginising ng ubo, nagising siya 8 a.m. Kinabukasan, ng 8 a.m., tinawagan ko na yung pamangkin ko. Sabi ko, cancel mo na yung reservation namin sa hospital dahil hindi na mako-confine si Omi. Hallelujah. Let us approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in times of trouble. Let us approach the throne of grace. No, wag na tayong mahiya whenever we approach the Lord. Why? Because we are His children. Hallelujah. You never have to pray timid prayers. Yung nahihiya pa, parang okay. Kasi nga, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Through Christ, you have an open access to God's grace whenever you struggle. No? Kaya 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know what we have, what we ask of Him. Why? Kasi nga yung prayer natin naka-align na doon sa will ng Panginoon. Kaya nga pinapakinggan tayo ng Panginoon. So Hebrews, kaya nga we need to believe in Hebrews 11:6 that because without faith, it is impossible to please God. Hallelujah. As we approach the throne of grace, your confidence is not from being perfect. It comes from praying in line with God's perfect plan. Nagsasubmit tayo. Kaya nga trust in the Lord with all your heart. And lean not to your own understanding. Kahit anong gawin mo, yung pagkilos ng Diyos, di mo maintindihan. Kaya sabi rin Panginoon in Mark 11:23-24, truly I tell you, pag sinabi na ba yung truly, importante yan. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Kasi nga, nag-declare na tayo eh. As we offer our faith with faith, in faith, no mangyayari yan. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it, and it will be yours. Paniwalaan mo. Tanggapin mo na by faith at mangyayari sa iyo yan. Take note, according to the will of God. Hallelujah.
Amen. According to God's will. So pray confidently. You have to trust God's power even when nothing has changed yet. Dahil alam mo, merong magbabago. May mangyayari at may mangyayari. Dahil nanalangin po ang anak ng Diyos. Parang yung anak mo, nung sinabi niya, Tay, pinging pang McDo. Magkano anak? 500. Naku anak, 500, 400 nga ang hirap kitain ngayon 300 pa. Yung 200 nga ngayon, nahihirapan na ako sa overtime, 100 pa. Ito yung 50. Uwi, alis ka na. Hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon kapag tumugon, umaapaw. Exceedingly, more than we could ask or imagine. Sabi ng Ephesians 3:20. Amen? Hallelujah. Third, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray in unity with other believers. Take note, as we pray earnestly and without ceasing, as we pray confidently because of Jesus, then whenever we pray with other believers, mas powerful ito. Hallelujah. Dahil meron kang kasama na nag-agree. Ito po. In Psalms 133 said, okay, the whole chapter of Psalms, nandiyan ba? Okay. Behold, how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. Yung good and pleasant, almost the same meaning lang yan. Okay? Yung good, these are lovely. Okay? Yung pleasant, lovely din yan. It's good. Kaya nga meron tayong greetings na a pleasant morning to everyone. This is the same thing with good morning. Hallelujah. Hindi ko pwede sabihin na good evening kahit na may natutulog na, good morning pa rin. Amen. Okay. Tapos sabi ng Panginoon, yung as we dwell together in unity. Okay? Meron tayong layunin at nagkakaisa tayo. Okay? Kaya nga kung tayo po nagkakaisa na nanalangin na makukuha natin yung bakanting loteng ito, yung Caltem, Calvary Temple parking lot, Caltem, hindi Caltex. Hallelujah. If we are united praying na mabibili natin yan, mabibili natin yan. Hallelujah. Glory to God. In verse 2, it is like the precious oil on the head running down on the bird of Aaron, running down on the collar of his robe. Okay, it's like, alam niyo yung pag sinabing precious oil, ito yung ginagamit ng mga high priest kapag ino-ordain sila at kapag pumapasok sila sa most holy place. At may rule ang Panginoon na hindi mo pwedeng gayahin yan. Hindi yan pwedeng gamitin for common use. Hallelujah. Exclusive lang sa mga high priest. But whenever we dwell together in unity, mararanasan natin yung kahalagahan ng precious oil. Hallelujah. It's like, okay? Tapos aapaw yung pagpapala, overflowing. Mararanasan natin to. Ganon din yung it's like, in verse 3. It's like then the dew of Hermon which falls into mountains of Zion. Yung Hermon, napakataas niya. Actually, according sa Bible scholars, o maging yung mga nandoon, yung Mount of Hermon, may snow sa taas. At yung dew na ginagawa kada gabi, para daw ulan na malakas. Sa sobrang dami ng dew na napoproduce ng Mount Hermon. At bababayan sa Mount Zion, sa mountain of the Lord, sa mountain of God's people, the chosen people, the godly of God's people. Mararanasan nila yung supply na to. Ganon kagrabe, ganon karaming tubig na ibibigaw sa Mount Zion. Kaya sabi rin nan, for there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Why? Because God's people dwells together in unity. Kaya nga, as we pray in unity with other believers, napi-please ang Panginoon. Kaya we encourage you, hindi lamang sa prayer meeting, maging sa CU, because sa CU we pray together. Hallelujah.
So, linggo ngayon, alam nyo na, yung walang see you, hanap na ng see you. Amen? So, unity is where God pours out His blessings. Hallelujah. Pag sinabing pours out, hindi lang yung basta inilabas. Parang sa Malakay 3:10, He will open the floodgates of heaven para maranasan mong pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Pag sinabing floodgates, hindi lang yung isang gate. Pag floodgates, parang yan sa mga, tawag nito, sa mga dam, na kapag binuksan yan, hindi mo mapigilan yung lakas ng pressure na ibubuga ng tubig. Matthew 19:20 said, again, truly I tell you, it's another important thing na tuturo sa ating Panginoon, that if two or of you, ulit, again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For what reason? For where two or three gathered in my name, there I am with them. Naririnig tayo ng Panginoon. Kinalulugdan ng Panginoon when we pray together, if two or three. How much more kung ganito tayo karami? How much more kung paano kikilos ang langit? Kapag ganito tayo karaming, whenever we pray, we dwell together in unity. Hallelujah. Acts 2:42 said, they devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship and breaking of breads, and to prayer. Ano yung result? Everyone was filled with awe, namangha sila, and many wonders and signs performed by the apostles. Why? Because they prayed together in unity. Kaya nga, united prayer opens up the door for God to move. Nagbubukas ng pintuan. Kaya nga napaka-importante nung mga pamilya nananalangin together at pinagpapala ng Panginoon. Why? Because we pray together. Because may blessings. No, sabi ng 1 Peter 3:5 or 3:7, no, binanggit din ito ni Pastor Manny kagabi. Nice ko rin banggitin ito. No? 1 Peter 3, andyan ba? 7. Okay. 7. Okay. Husbands, in the same way, be considered to live with your wives and treat them with respect as weaker partner and as heir with you, that the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer. Because two gathered together in unity. Kaya nga kapag nagkakasundo kayo, united kayo eh. Madaling manalangin. Hallelujah. Pero kapag nag-aaway kayo, mag-isa ka manalangin. Nung sasabihin mo pa, kunin mo, O Diyos. Hallelujah. Kaya nga, harmonious kapag yung pamilya, they dwell together. Lalong-lalo na yung tatay ng pamilya, naglilid ng family devotion. Hallelujah. Huwag kang mag-amen, kapatid, kapag wala kang family devotion. So, meron. Amen? Hallelujah. Dahil pinagpapala ng Panginoon. In Acts 12, 1-5, ito magandang kwento to eh. Okay? It was about this time that King Herod arrested okay na? Who belong to the church, intending to persecute them. Ibig sabihin, hindi lang persecute na pahirapan lang. Actually, pinapatay. Kasi nga, si James pinatay na, yung kapatid ni John, the beloved. Pinatay na dito. So, inarrest si Peter. Ito nga, he had James, the brother of John, put to death with the sword. Okay. In verse 3, when he saw that this met with approval among the Jews, kasi nga si King Herod, siguro, malapit na yung botohan, nagpapalapad ng papel. Okay? He proceeded to seize Peter also. Ito, yung si Peter, leader na niya. Leader na ng church, no? And this happened during the festival of the unleavened bread. Okay. So may festival nung inarrest si Peter. Ibig sabihin nun, maraming mga Hudyo nasa Jerusalem. Okay.
After arresting him, he put him in prison and handed over to a guard by 4 squads and 4 soldiers each. So siguradong patay ito kinabukasan. Pinabantayan na eh. Okay? Hindi lang isa, 4 squads. Okay? 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. During that night, saan ang nangyari? As we read, kumilos ang Panginoon, nagpadala ng angel. Tinapik sa tagiliran si Peter, tayo, gising, tayo. Bihis ka. O, mamamasyal tayo. Nasa kulungan, maximum prison cell. Kasi papatayin the next day. Pupugutan din ng ulo. O hindi, o sigara pugot o kung anong gagawin. Pero papatayin siya the next day. So sabi dahil the believers are praying for him. So ginising siya ng angel, tayo. So nakalabas po sila, nakadaan sa first guard and second guard. Eto na, doon sa final gate, nag-open automatic. Para kang pumasok sa Marquee Mall. Na pagdating mo sa nang walang kaalam-alam na hindi sila napansin. Then nung lumabas na sila, mga isang street na yung layo, doon na-realize ni Peter na hindi siya nanaginip. Totoo. At pumunta siya sa lugar na kung saan alam niya na nandun yung mga believers na nanalangin. Kumatok, tiningnan ng servant na si Rhoda. Sino yan? Si Peter. Sa sobrang excited niya, hindi niya binuksan yung pinto, nag-report sa mga disciples. Sabi niya, si Peter nasa pintuan. Ano? Imposible. Ito yung nakakatuwa. They are praying earnestly, but they don't expect na makakalabas si Peter that night. Sabi ng isa, it must be his angel. Pero kumatok pa rin si Peter para patunayan na kanyang pananalangin kumikilos ang Diyos. Because God bestows His blessings whenever we dwell together in unity. Hallelujah. So united prayer reaches God when human power can't. Hallelujah. So prayer unleashes spiritual strength and victory. Pray earnestly without ceasing. Pray confidently because of Jesus. Pray in unity with other believers. At sana sa araw na to, na-convince na kayo na salita ng Diyos that prayer is very important sa buhay ng isang Kristiyano. At truly, ang Diyos kumikilos sa ating mga panalangin. No question asked. As we pray, as we align sa will ng Panginoon, kumikilos at kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya whenever we pray, ilagay na po natin tiwala natin sa ating Panginoon. Sumunod na tayo sa ating Panginoon. At bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos makakilos sa buhay po natin. As we pray. As a children of God. Amen? Sige po, tayo po tumayo.